Inay? Hanggang dyan ka lang, Magda. Hindi mo siya mahahawakan. Kahit 100 taon ka mag-abang, hindi ko siya ibibigay sa'yo. Nakakainis, hindi ba? Nakakapikon. Nabitin ka ba? Mas masahol pa ako sa hayop, Magda. Siguro naman kilala mo ko. Hanggang sa huling hininga ninyong dalawa. Hanggang sa tingin lang kayo magkakasama. Di ba pera lang naman ang kailangan mo? Bibigay ko sa'yo lahat ng mamanahin ko. Patahimikin mo lang ang buhay namin. Fernando. Buhay ka. Opo. At ang kapatid niyo ang may kagagawa ng lahat ng ito. Buti ikaw pinagtangka ni Selena? Paano nangyari? Minabuti kong panatilihing patay ako sa paningin ng mga tao. Kasi madama yung anak ko sa kawalangyaan ng kapatid ninyo. Tinding kailangan kita. Tumistigo ka labang kay Selena. Kailangang matigil na ang kasamaan niya. Kahit kung hindi niyo sabihin yan, gagawin ko. Malaki ho ang atas sa akin ng kapatid ninyo. At ngayon nakaipon na ako ng lakas. Umanda siya. Babalikan ko siya. Bitiwan niyo ako. Ano? Bitiwan niyo ako. Ano gagawin niyo? Huwag niyo sasaktan ang nanay ko. Huwag kang mag-alala. Kakampi natin ang Diyos. Makakalis ka rito. Kung kinakailangan ibigay ko ang buhay ko, gagawin ko, makaligtas ka lang. Yun ay kung bubuhayin ko pa kayo. Tingnan natin kung kakalagan kayo ng Diyos na sinasabi mo. Kung ako sa inyo, namnamin niyo yung sandaling natitira sa buhay ninyo. Magtinginan kayo hanggat gusto ninyo dahil pagdating ng umaga, papatayin ko na kayong dalawa. Kung papatayin mo rin lang naman kami, ba't di mo pagawin? Ba? Gagamitin ko pa kayong dalawa para makakubra ko sa tatay mo. Pag nakakuha na ako sa daddy mo ng limpak-limpak na kayamanan, lalayo na ako. At sisiguraduhin kung lalayo na rin kayo pailalim ng lupa. Hindi ka magtatagumpay. Huwag ka nang umalingal. Manood ka na lang. Sir. Fernando. Gabriel, may balita ka na ba kay Via? Wala pa ho. Pero humingi na po ako ng tulong sa kapatid ko. Alam ni Leo kung nasan si Via? Hindi pa. Pero inaalam na niya. Nakuha lang natin si Via at si Magda. Pwede na natin pabagsakin si Selena. Dapat siguro wag na tayo maghiwa-hiwalay.
Oo nga, para hindi na makaharap ng butas yung babaeng yan. Sama ho ako dyan, ha? Naku, maabutan ko lang talaga yung silinang yan. Ako unang bubutas ng ngalangalan niya. Maiganti ko lang po ang mom ko. Sabi ko na nga ba eh, hindi natutulog ang Diyos. Nararamdaman ko na malapit na bumagsak yan si Selena. May balita na ba? Wala pa eh. Hindi ko makagilap sila Domingo eh. Sa ko na nga hinahanap eh. Sa palagay niyo, nakatunog na kaya sila? Huwag nangyari yun. Delikado tayo pare-pareho. Pero sa palagay ko hindi eh. Dahil kung nakatunog na yung mga yun, malamang hindi tayo magkikita-kita ngayon dito. Alis kayo. Iwanan niyo ako mag-isa, no? Nandiyan naman ang daddy mo. Magkasundo naman kayo, hindi ba? Mas kailangan ako ni Warren. Bakit ako magsalita kayo eh? Parang hindi niyo ako anak. Parang si Warren lang ang anak niyo. Dahil wala akong anak na sinungaling. Mga ginawa ko yun dahil mahal kong daddy ko. Mahal ko kayo at mahal kong pamilyang ito. Kung mahal mo ko, lahat ng mahal ko, mamahalin mo. Pero napakadamot mo. Nagpadala ka sa kasamaan ng ugali ng daddy mo. Sabihin niyo, ma, hindi niyo ako mahal, no? Mahal kita, Tonton. Pero ikaw mismo ang gumawa ng paraan para malayo ang loob ko sa'yo. Hindi ako mo. Ang anak niyo sa labas ang may kagagawan ng lahat ng ito. Kaya wala siyang karapatan sa pamilya ko. May karapatan siya. Anak ko din siya, kaya may karapatan siya. Ano bang plano ni Selena kay Beth kay Norman? Hindi ako sigurado eh. Eh, wala bang nababanggit sa'yo si Domingo tungkol sa mga sinuto sa kanila ni Selena? Meron. Ano? Papatayin sila. Anong gagawin natin? Hanapin ko si Domingo. Tatanong-tanong ko na rin sa mga kosa ko. Magkita na lang tayo dito mamaya, babalitaan ko kayo. Anak, kung ano man ang kahinatnan ng lahat ng ito, gusto kong malaman mo, kailanman, hindi kita iniwanan. Saksi ang Diyos sa lahat ng mapaghihirap ko nung wala ka sa akin. Dinala ka ng mami mo sa Amerika, sa sulsol ni Selena. Wala akong pera. Wala akong magawa. Kung ano man ang pagkukulang ko sa'yo bilang ina, patawarin mo ako. Eh, hindi ka dapat humingi ng tawad sa akin. Dahil wala kang kasalanan. Kung meron mang isang taong dapat humingi ng tawad at lumuhod sa harapan ko ngayon, sa harapan natin, si Selena yun. Ang kinakasama lang na loob ko. Hindi man lang ako mabibigyan ng pagkakataon na makasama kayo. Ang mayakap ka na eh. Kahit balikan ka man lang. Hindi bale. Kung hindi man dito, alam kong pagbibigyan tayo ng Diyos sa magkasama uli.
Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Nay. Tulungan mo kami. Shirley. Halika. Pagtulungan natin ito. Lumakas tayo dito. Tauhan si Selena. Pareho tayo mamamatay. Pamamatay. Ayaw mo pang mamatay, Shirley. Ikaw na mismo lumapit sa kamatayan. Kung sana hindi mo sinubong kay Selena na buhay pa ako. Sana hindi nangyayari lahat ito ngayon. Hindi ko na paano maabot sa ganito mga nangyayari. Shirley, wala na tayong panahon magsisihan pa. Tulungan mo na kami. Magtulungan tayo. Kahit hindi ka kumilos dyan, kahit hindi ka kumibo, papatayin ka nila. Naiintindihan mo ba? Papatayin nila tayo at sabay-sabay. Shirley. Shirley. Ayun sila, bossing. Kasama yung bata mo. Boss, anong gagawin natin dyan? Trader pala yan eh. Huwag kayong magmadali. Nakaisip na ako ng plano. Manda sa akin niya, hayop na doble kara yan. Ma'am, bakit na lang natin tukutin yung kapatid niyo? Total, alam na natin ang pinagtataguan niya eh. Hindi na kailangan dukutin pa. Papupuntahin natin siya rito. Eh, paano? Sabihin natin sa kanya na kailangan niyang tubusin yung kanya mag-ina. Pag magkakasama na sila, edi sabay-sabay na nating tirahin. Eh, paano si Shirley? Eh, di ba nga sabi ko, sabay-sabay na nating titirahin sila. Eh di, tatagal pa pala ng buhay ng mag-ina. Oo. Pero para wag silang mainip, gagawa tayo ng palabas. Palabas ho? Oo. Abangan mo. Matutuwa kayo. Bakit? Ano gagawin ng anak ko? Oo, nakikiusap. Kahit ano gagawin ko. Kahit patayin mo ako, kahit ano gagawin ko. Kahit ano gagawin mo. Kahit ano. Halikan mo yung paa
talaga. Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka, Selena! Hayop ka! Muna! Kailangan kumilos tayo kagad. Hindi natin pwedeng iasa to sa ibang tao yung buhay ng mag-ina ko. Eh, saan tayo magsisimula? Hindi nga tayo alam kung asan sila ngayon. Bawag kaya tayo ng polis. Naku, delikado. Baka lalong malagay sa alangalan ng buhay Nanay Magda. Siguro, kailangan bumalik muna tayo sa mansyon. So, diyan kaya natin magpakita muna tayo kay Selena. Eh, paano kapag nahuli tayong lahat? Paano pa tayo makakalaban? Tama si Michael. Mas maganda siguro kung sila nalang papalapitin natin sa atin. Tama po. Tapos yun po ang paghandaan natin. Anak, walang ibang tutulong sa atin. Kailangan umisip tayo ng paraan para makaalis tayo dito. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong pumayag na mamatay nang walang kalaban-laban. Ay, kung mamamatay rin lang tayo, hayaan na natin patay nila tayo. Huwag kang susuko. Kailangan kita. Lumaban ka. Huwag kang bumitaw. Huwag kang bibitaw. Sige na. Kumain ka na, Via. Sige na. Hayaan mo na kami, Shirley. Hayaan mo mamatay kami sa gutom. Di ba yun naman ang gusto niyo? Ang patayin kami. Hindi niya kayo mapapatay. Tatulungan ko kayo. May naisip akong paraan. Kukunin ko ang loob nila. Palalabasin ko na kakampi nila ako. Saan nangyari? Tsaka tayo kikilos. Ako na lang uuwi. Ipapayin ko ang sarili ko. Kung ano man ang mangyari, sumunod na lang kayo. Pero huwag kayong kikilos hanggat hindi tayo nakakating sa pinagtataguan nila. Sige po. Kakusapin ko po ang kapatid ko. Hihingi po ako ng tulong sa kanya. Marami siyang kilalang tao na pwedeng tumulong sa atin pag nagkahulihan.
huwag na tayo mag-aksaya ng panahon. Gabriel, siguro dapat puntahan na natin si Leo. Baka may balita na siya kay Bia. Sige. Don Fernando, tutuloy na po kami. Sige, ingat kayo. Sige po. Ingat ah. Hello? Hello. Kuya, magandang gabi sa'yo. Hayop ka, Selena. Ano ginawa mo sa anak ko? Saktan mo lang sila. Malilintikan ka sa akin. Mag-iingat ka sa pananalita mo, kuya. Baka nakakalimutan mong nasa akin ang alas. Demonyo ka talaga. Talaga. At may isasama pa ako sa impyerno. Pakinggan mo ang boses niya, ha? Dad? 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 Hindi gusto ko siya makahulog sandali lang. Dad! Ano, kuya? Makikiusap ka na ba sa demonyo? Anong gusto mo? Wow. Alam mo, kuya, kung ganyan kakabait, magkakasundo tayo. Mabuti na lang anak at pinayagan ako ni doktor na dito na lang sa bahay magpalakas. Nakakainip dun sa ospital eh. Alam mo ngayon, makakapagpahinga na ako ng mabuti, lalong-lalo na wala na yung ware na yan. Asa nga pala mami mo? Wala na si Mami. Sinara niya lahat ng mga gamit niya. Hindi na daw siya babalik. Huwag mo pansinin yun. Babalik din yun. Seryoso si Mami. Hindi siya babalik sa atin. Huwag ka mag-alala, anak. Pag lumakas na ako mismo ang gagawa ng paraan para bumalik ang mami mo rito. Iisa lang naman ang paraan, Dad, eh. Ano? Sabihin natin totoo. Sabihin natin na walang ginawang kasalanan si Kuya Warren. Mingo. Bakit ganyan na itsura mo? Para ka nakakita ng multo. Bakit hindi ka makakibo? Nagulat ako sa'yo eh. Ikaw naman, kailan ka pa nagulat sa akin? Para mo naman ako hindi kilala eh. Alam mo naman na pasulpot-sulpot lang ako sa likuran ng mga tao. Sino yung hinihintay mo? Wala. Pauwi na sana ako eh. Galing ako sa bahay ng kaibigan ko, si Tisoy. Tisoy?
May trabaho sana ako para sa'yo. Ano yun? Nasa atin na si Navia at si Magda. Si Via at si Magda. Talaga? Call ako dyan, pare. Tara, saan sila? Sumama ka na lang. Saan naman ako pupunta? Ilalayo kita sa mga kaguluhan dito. Hindi ata matatahimik ang buhay ko. Hanggang nakasunod pa rin sa inyo yung asawa at anak ninyo. Hindi ka nila masusundan sa Amerika. Yun ang tanging paraan. Nakausapin ko si Edward para iurong ang kaso. Ba't yun ang makakausapin? Wala naman akong kasalanan. Dalawa silang testigo. Nag-iisa lang ako. Pag naisampa ang kaso sa korte, hindi ka na makakalabas ng Pilipinas. Susunod ako. Samahan kita doon. Ma, alam ko ang buhay sa Amerika. At hindi yun ang buhay para sa akin. Wala tayong choice. Yun lang ang paraan. Leo? Leo? Sigurado ka ba dito tayo makikita ni Leo? Oo, sabi niya dito daw. Leo? Eh, bakit wala pa siya? Hindi, parating na yun. Hindi naman tayo late, ha? Hindi natin naman malate yun, eh. Ano nangyari doon kay Magda? Talang hindi pa rin nagtatanda yung hinayupak na si Rina na yan. Parang hinihintay na kamatayan niya. Hindi namin alam kung saan doon na si Nay Magda. Eh baka naman may balita na kay Leo. Saan ba nagpunta yun? Eh, kanina pa tayo naghihintay dito, ah. Umurong na yung buntot nun. Hindi kaya may humarang sa kanya. Ano sila, Bia? Ano akala mo sa akin, tanga? Hindi mo mapapaikot ang ulo ko. Anong pinagsasabi mo? Hindi ko alam sinasabi. Mga bata! Alugin niyo nga ang utak ng batang to nang maalala niya yung mga sinasabi ko sa kanya. Akala mo ba hindi ko alam ang mga pagtatraidor mo na ginagawa sa akin? Ha? Alam ko lahat. Pati yung pakikipagkita mo kay Gabriel. Kaya naman pala pumapalpak ang lahat ng mga trabaho ko. Dahil sinasabotahe mo! Wala akong alam sa sinasabi mo, Domingo. Matigas ka rin.
Huli ka na, nagmamaang-maangan ka pa. Kahit patayin mo ako ngayon, wala kang man kukuha sa akin kahit ano. Kung sabihin ko sa'yo matagal na kitang pinapasundan. At nalalaman ko rin kung saan nagtatago sina Gabriel at Fernando. Hindi mo pa rin kaya alam kung anong mga sinasabi ko. Kung dalhin ko kaya dito ang ulo ng kapatid mo. Alam mo, ginagawa mo pa lang, alam ko na. May dadami si Gabriel. May dadami ang kapatid mo dito. Sa tingin mo ba sa ginawa mong pagtatraidor sa akin, hindi ko idadamay ang kapatid mo? Hintayin mo na lang kung anong susunod kong gagawin. Masama ang kutob ko. May nangyari kay Kuya. Kilala ko yung kapatid mo, Gabriel. Madulas yun. Hindi yung basta-basta papahuli. Paano kung nalaman na ni Domingo yung ginagawang pagtatrader sa kanila ni Leo? Baka pinagpaplanohan na nila kung paano siya huhulihin. Kung nahuli na nga yung kapatid mo, Gabriel, para pa na nag-aaksaya tayo ng panahon dito. Kailangan hanapin natin siya, Chong. Para ano pa? Gabriel, kilala ko kung paano kumana ang mga kriminal. Lalong-lalo si Selena. Kung di ako nagkakamali, baka ngayon palang nilalasta sa lalamunan niya. Sabi, Humihingi si Selena ng 50 milyong piso kapalit ng buhay ng mag-ina ko. Saan daw dadalhin ng pera? Tatawag siya ulit. Don Fernando, paano naman po tayo makakasiguro kung pakakawalan nila si Nay Magda at si Via kung saan mabigay nilang gusto mo? Kailangan nating siguruhin. Sabihin natin pakawalan na muna si Via bago natin ibigay ang pera. tapos baabagan na po natin sa pulis para diretsong huli. Uso pa naman ang lethal injection ngayon. Nako, matalino yung babaeng yon. Hindi yun basta-basta papayag sa ganoon. Matalino si Selena. Alam ang ginagawa nun. Hindi ko pwedeng sundin ang sinasabi niya eh. Hawak ni Selena buong buhay ko. Wala akong magagawa kundi sundin ang gusto niya. At wala rin ako sa posisyon para humingi pa ng isang kondisyon. Ibibigay ko na lang ang pera. Hindi tayo pwedeng tumawag ng pulis. Mahirap na. Baka mahanapan tayo ng butas. Nasa dahil si Shirley. Akala ko tutulungan niya tayo. Hindi ko alam. Siguro mahanap lang ng tamang pagkakataon. Paano niya masasalisiyan ng mga tawa ni Selena? Ewan ko. Ang alam ko lang, maghihintay tayo at magdasal. Oh! Saan na kayo? Nasa tingin mo? Talaga? Si Magda, oh. Hanggang sa huling sandali ng buhay mo, matabil pa rin yung dila mo. Ano na naman ang gagawin mo? Ba't nandito ka na naman? Paano uuwi na ako? Gusto ko nang maligo, magpahinga. Kukumustahin ko lang kayo dahil baka ito na ang huling pagkakataon na makikita ko kayo. Ay nga pala, yung daddy mo, pumayag na siya. Ibibigay niya sa akin ang lahat ng hinihingi kong pera. Kaya, ay, Kapal talaga ng mukha mo, no? talagang makapal! Dahil kung hindi ako magiging ganito kayaman. Ito pa talaga. Huwag na kayo mag-accept.
gaya ng panahon na dumaldal dyan dahil wala na kayong panahon. Wala kayong pupuntahan, mamamatay na kayo. Bye. Bantayan niyo sila maigi, ha? Bukas na umaga, milyonaryo na tayo lahat. Tsaka nga pala yung libingan nila, siguro dapat ngayon pa lang hinuhukay niyo na yun para hindi na kayo mahirapan, ha? Reglado, ma'am. Sige, yun ako. Oh, ayan. Wala na si ma'am. Asa na ba yung gatas natin? Yung gatas daw, labas na. Eh, makapag-umpisa ng bulete. Wala ba tayong pulutan dyan? Ito na. Malamig ah. Sarap. Sarap mo palang magprito. Ako pa. Ay kung ikaw kaya ang pulutanin ko. Hindi ka pa ba nagsasawa? Aba, sasawa no. Ang sarap-sarap ata no, no? Oh, anong gusto mong gawin ko? Ano pa? Doon tayo. My first lady. Come on. Doon tayo. Kantahan na kayo yan. Kung kailangan namin ang tulong mo. Hindi nyo na kailangan sabihin sa akin yan. Gagawin ko lahat para kay Magda. Siguro kailangan bumalik na tayo sa mansyon. Baka hinahanap na tayong Tito Fernando eh. At saka kailangan maplano natin ito ng maigi. Fernando? Chong, kalimutan mo na muna ang galit mo kay Don Fernando. Magtulong-tulong tayo. Buhay ni Viet ni Nay Magda nakasalalay dito. Hindi ko ang kalaban namin dito. Si Selena. Si Selena mo ko kaya siya ang poprotektahan ko. Sa tingin mo ba pagkatapos ng lahat na ito, bubuhayin ka pa ng buwang yan? Kilala ko si Selena. Hindi aalis yun kung hindi nililigpit ang lahat ng kalat niya. Lalong-lalo niya yung mga katulad mo. Yung mga tao alam na alam ang baho niya. Hindi ka bubuhayin nun. Problema ko na yun, ha? Ang problemahin mo, yung malapit yun ang pagkikita ni Satanas sa impyerno! Wala sa impyerno si Satanas. Nandito. At isa sa mga kampo niya. Kaharap ko na. Tony. Ito ba yung sinasabi mo, Traidor? Yes, ma'am. Ang hina mo rin naman eh. Pipili ka rin lang ng kakampi. Doon pa sa mahina. Huwag kang pa kasi siguro. Bakit? Nasa akin ang lahat ng alas. Pusuin na kayo. Hindi pa tapos ang laro, Selena. Eh, kung tapusin ko na kaya ngayon? Sige. Putok mo! Tapusin mo na! Hindi ko estilo ang pumatay ng kalaban nang hindi mo na lumalawit ang dila niya. Pahihirapan muna kita ng sukdulan bago kita tirahin.
Anong gusto niyo gawin ko dito, ma'am? Alam mo na siguro kung paano dapat gawin din sa mga taong mahilig gumala ng gumala. Bahala ka na sa kanya. Hmm. Ganyan ka makatingin. Dad, bakit ba hindi mo sinasagot ang tanong ko? Dad, sabihin natin ang totoo para matapos na to, Dad, please. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam kong sinasabi ko. At alam ko rin ang gulong ito ang dahilan ng pag-alis ni Mami. Anak, pag umamin ka, nagawa-gawa lang natin ang lahat ng ito. Ibabalik sa akin ng mami mo ang demanda. Ako ang kakasuhan niya ng frustrated murder laban kay Warren. Ako ang makukulong. Anak, ako na lang ang kasama mo rito. Wala nang mami mo. Kapag mawala pa ako, paano ka na? Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para bumalik ang mami mo rito. Ginagawa mo. Kakalagad ko kayo. Inaalin ko yung mga tauhan sila sa labas. Paano ka? Bahala na. Hindi kami alas ng nakasama. Huwag din ako alalahanin. Ang importante makabawi ako. Shirley! Eh, ito eh! Anong ginawa mo ron? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo, kukunin ko itong mga plato at baso. Pero sa susunod, papalang ko muna sa akin, baka umakyat dito. Ikaw naman. Lahat ba naman kailangan ko pang ipagpaalam sa'yo? Siyempre. Init-init naman ang ulo mo. Alam mo, alam ko kung paano mo tatanggalin ang init ng ulo mo. Paano? Sige, bago tayo bababa, doon muna tayo sa kabilang kwarto. Sige. Hindi ko na kailangan mag-aksaya ng panahon. Uuwi ako sa bahay. Kukunin ko yung bank book ko. Pero delikado. Baka ano si Selena, baka anong gawin niya sa inyo? Wala siyang magagawa hanggang di niya nakukuha ang pera. Pero kung tatlo na kayo na Via ang hawak niya, mas lalong manganganib ang buhay ninyo. Mas madali niya kayo mapapatay. Sir, kung mamatay man ho kayo, palalabasin niya na aksidente yung nangyari. Tapos sa kanya rin mapupunta lahat ng pera niyo. At Don Fernando, kapag namatay kayo, may maniniwala ba sa aming mga taga-squatter na yung kapatid niyo isang mamamatay tao? Wala, baka ibalik lang niya yung mga kasalanan niya sa amin. Makulong pa kami. Tsaka Don Fernando, walang hindi nabibili ang pera. Pero hanggat hindi niya kayo nakukuha, may laban tayo. Fernando, kumusta lakad niyo? Hindi pa nagpapakita ang kuya ko eh. Pero meron isang taong makakatulong sa atin. Sino?
hinihintay itong pagkakataon na to, Don Fernando. At hanggang ngayon, nag-iintay pa rin ako ng pagkakataon kung paano ako makakaganti sa inyong magkapatid. Wala akong alam. Dahil isa kang malaking tanga. Pinahirapan mo yung kapatid ko. Nagdusa siya ng mahabang panahon ng dahil lang sa wala. Kung nakinig ka lang sana sa akin yun eh. Yung sinabi ko siya tungkol sa kapatid mo, eh di na sana tayo umabot sa ganito. Alam ko pagkakamali ko. Humingi na ako ng tawad sa kapatid mo. At kung kinakailangan, hihingi rin ako ng tawad sa'yo. Sensya na, Fernando. Hindi kita masasagot ngayon. At kung oras na may mangyari sa kapatid ko, hindi kita mapapatawad. Gagantihan pa kita. Sisingilin kita ng buhay mo. Kung ano nararapat mong gawin, tatanggapin ko. Alam ko pagkakasala ko at handa akong pagbayaran ngayon. Pero sa ngayon, kalimutan muna natin ang nakaraan. Isipin natin kung paano natin maililigtas ang mag-ina ko. Sige. Tutulungan kitang mabiyag yung walang iya mong kapatid. Pero gagawin ko to para kay Magda. Hindi para sa'yo. Saan ka galing? Sa tabi-tabi. Ano na naman kasamaan ang ginawa mo? Wala akong pakialam. Meron akong pakialam dahil iniipit mo ako sa buhay mo. Ano pa talaga gusto mong gawin sa buhay ko, Selena? Ayaw mo akong paalisin dito. Ayaw mo akong lumayo sa kasamaan mo. Pero hindi mo naman sinasabi sa akin kung anong ginagawa mo. Ano? Ihintayin ko na lang pamputin ako ng mga pulis dito dahil sa kagagawan mo? Wala nang sablay yung plano ko. Dahil nasa akin na si Via at si Mago. Ano sabi mo? Nasa iyo na si Via at si Magda? Lumabas ka rito, mag-usap tayo! Kalimutan mo na yung sinabi ko! Hindi! Papatayin mo rin sila, no? Tapatin mo ako! Ano ba? Pagod na ako, Ismael. Tigil mo ako. O sige, mauna na muna ako. Hahanapin ko yung mga kaibigan ko at magtatanong ko kung mayroon silang alam tungkol kay Leo at saka kay Domingo. Babalik na lang ako pag mayroon ako nabalitaan. Mag-ingat kayo. Paalis na rin ako. Saan kayo pupunta? Sa bahay. Kailangan makuha yung mga papeles sa passport ko. Pero Don Fernando, hindi ba't napag-usapan na natin kanina mga pwede mangyari? Ilalagay niyo lang sa panganib yung buhay niyo at ni Bia. Wala akong pagpipilian eh. Tawag na naman tayong pulis. Wag. Ha, kasamaan pa ni Selena yung mga pulis na yan. Hindi tayo sigurado. Eh, kung gusto niyo, Tito Fernando, ako na lang pupunta sa bahay niyo. Total, kabisado ako naman yung sikot-sikot doon eh. Ako na lang kukuha ng mga papeles. Sama ako sa'yo, Michael. Don Fernando, kami na humang bahala. Sige. Sige na. Patayin mo na ako, ilang minuto sa'yo, di ba? Ang utos sa akin ni Selena, turuan ka ng leksyon.
Masyado ka raw gala eh. Kung saan ka nakakarating. Pati yung kabilang kampo, pinupuntahan mo. Anong gagawin mo ngayon? Mga bata, pwesto nyo na yan. Tayo! Sige na, anak. Patulog ka na. Huwag mo nang problemahin ang mga problema. Ako na bahala doon. Promise, Dad, ah. Promise. Sige po. Ang ginagawa mo rito? Akala ko ba, sabi ni Tonton, hindi ka na raw tutungtong sa bahay na to? Edward, makikiusap sana ako sa'yo. Kung maaari, urong mo na yung demanda laban kay Warren. Bakit? Ngayon lang ako makakabawi sa batang yon, palalagpasin ko pa. Wag Edward, na. Parang awa mo na, Edward. Lalayo na kami ni Warren, hindi mo na kami makikita. Iurang mo lang ang kaso. Hindi naman yun ang gusto ko mangyari. Ang gusto ko, bumalik ka dito sa bahay na to at magsama tayo at makulong yung Warren na yan. Mabulok siya sa kulungan, wag na siya magpakita sa akin. Huwag ko kayo mag-alala, Don Fernando. Mabubulok ko sa kulungan yung kapatid ninyo. May awa ho ang Diyos. Hindi yun ang iniisip ko, Tinding. Ano po? Si Griselda. Hindi ko lubos maisip na gawa niya akong lokohin. Sa huling sandali ng pagsasama namin, akala ko minahal niya ako ng lubusan. Minahal niya ho kayo. Kaya nga ho niya nagawa yung ganito eh. Ang tanging pagkakamali niya, naniwala siya sa mga sulsol ni Selena. Eh kung hindi naman dahil sa kapatid niya, hindi naman ho mangyayari ito eh. Sa tingin ko nga ho, hindi lang si Ma'am Griselda ang hindi naging tapat sa pagkasama ninyo. Ano ibig mong sabihin? Don Fernando, babae rin po ako. Nagkaroon din po ako ng asawa. At nararamdaman ko ho kung may pagtingin sa akin ng asawa ko o wala. Ganon din ho si Ma'am Griselda. Alam ho niya na si Magda pa rin nasa puso ninyo. At tanging pag-alayo niyo lamang ni Magda ang maaring paraan para mahalin niyo siyang muli.
Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtapos?